A blessed day sa inyong lahat, mga kapatid. Welcome muli sa ating social media apostolate na Salmod, Salita. Halikayo at makibahagi sa pagpapalaganap ng Salang Diyos sa mundo ng social media. Tayo po ngayon ay nasa araw ng Martes, March 11, 2025. Kahapon, pinag-usapan natin ang isa sa mga gawain ng Kwaresma. Ito ay walang iba kundi ang acts of mercy o ang mga kawang gawa. So ngayon naman ay bibigyan natin pansin ang isa sa mga napakahalaga rin na dapat nating gawin ngayong panahon ng Kwaresma. At ito ay walang iba kundi ang panalangin. Ang ating bagyo ngayon ay mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, na kung saan ang mga alagad ng ating Panginoon ay sinabihan ni Jesus, huwag kayong magsalita gaya ng mga ginagawa ng mga pagano. Naniniwala na sila na mas pakikinggan sila kung marami silang sinasabi. So sabi ni Jesus, huwag kayong gumaya ng mga pagano na kung marami ka nang sasabihin, sila'y papakinggan ng Panginoon. At dito, itinuro ng ating Panginoon ang panalangin na Ama namin, na ganito kayo manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. So itong Ama namin ay kompleto, sarikado na panalangin. Ito yung mga dapat natin bigyan ng pansin sa panalangin. Sa salitang acts, naririyan yung adoration, yung una na bigyan natin ng pansin sa ating pagdarasal. Ang unahin natin ay ang pagsamba, ang papurihan ang Diyos sa mga ginawa niya sa buhay natin. At ang pangalawa ay ang paghingi ng tawad o contrition. At ang pangatlo ay thanksgiving. Then, at ang panghuli ay ang supplication, ang paghingi ng ating mga pangangailangan araw-araw. At binibigyan rin ni Jesus ng pansin sa Ebanghelyo na ang Diyos ay nakakabatid sa ating mga pangangailangan. Kaya napakahalaga na pag tayo manalangin, naroroon ang ating pagtitiwala sa Panginoon. At pag tayo nanalangin, ay kailangan na maniwala tayo na ang Diyos ang higit nakakaalam sa ating mga pangangailangan. Kaya kung hindi pinagkaloob ng Diyos sa ating pangailangan, marahil ay hindi para sa atin, o kaya hindi pa dumating ang tamang panahon upang ibigay niya o ipagkaloob niya ang ating mga hinihiling sa Kanya. At binanggit rin sa Ebanghelyo sa araw na ito na sa ating panalangin ay dapat siguruhin natin na tayo ay nagpapatawad o nagbibigay ng pagpapatawad sa mga tao nagkasala sa atin, sapagkat isa sa mga hadlang sa pagtanggap ng mga biyaya sa Diyos ay ang mamuhay tayo sa kasalanan. Kaya napakahalaga na palayain natin ang sarili sa lahat ng galit, lahat ng puot, sa pamagitan ng ating pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Kaya sana mga kapatid, sa ating pagdasal ay lagi natin sa puso na ang Diyos ay hindi malayo sa atin. Siya ay Ama na nagmamahal sa atin at alam niya ang ating mga pangangailangan. Kaya magtiwala naman tayo sa Kanya, at sana sa ating pagdarasal ay pagsumikapan natin na makita natin ang ating pagiging mga anak ng Diyos.
at lumago rin tayo sa ating relasyon sa ating Panginoon. So again, a blessed day sa inyong lahat at naway pagpalay kayo ng Diyos sa araw na ito at sa lagi kong sinasabi, rest assured of my prayers for each one of you at inayahan ko kayo na i-share ang salmot salita na video na ito sa inyong mga friends sa social media. Gawin natin viral ang satang Diyos upang sa gayon ay marami tayong mga kapatid na mga tulungan at mga gabayan sa pamagitan ng ating binabahagi, lalo na ngayong panahon ng Kwaresma.